Okay, magandang gabi na naman sa ating lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa aking mga mahal na mga lolo't lola ng mga senior citizen. Ngayong gabi naman guys, pag-usapan naman natin yung mga ayuda dahil talagang hindi na natutuwa dito si Senator Rapi Tulfo dahil sa sobrang daming mga individual, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen na nagko-complain dito kay Senator Rapi Tulfo. Dumidirekta na sila dahil tila may mga palakasan system na, may mga mali nang ginagawa yung mga nagbibigay at nagdi-distribute ng mga ticket na mga ayuda or naglilista sa inyong mga barangay, minsan sa mga DSWD. So, nagkakaroon ng palakasan system. Okay? So, ngayong paparating na mga linggo, nagpasa si Senator Rapi Tulfo ng isang bill para dito dahil ito talaga yung talaga pinaka-problema ng mga Pilipino. Kahit noong pang-pandemya, yung tungkol sa bigayan ng ayuda, inaabuso, nagkakaroon ng korupsyon. Kaya nagpasa ng isa sa mga bill si Senator Rapi Tulfo na tinatawag na Anti-Ayuda Abuse Act na kung saan papanagutin yung mga individual na nagbibigay ng mga ayuda na inaabuso nila. For example na lang, dito sa ating mga barangay. Alam naman natin yan na pagdating sa barangay, nagkakaroon dyan ng palakasan system. Alam nyo yan, lalong-lalo na yung mga senior citizen na papabayaan yan. Kung hindi ka close kay kapitan o kay kagawad, okay, hindi natin nilalahat yung iilang mga barangay kasi may mga barangay talaga na patas talaga sa kanilang mga mamamayan. Pero mas marami pa rin mga barangay na nakakaranas ng palakasan system. Kasi during election, na kapag nalaman ni kapitan na hindi mo siya binoto, sigurado, kahit si kagawad, may mga chismis-chismis na ganyan na pagdating ng after ng eleksyon at magkaroon na ng mga ayuda, tiyak yan. Dahil hindi mo binoto si kapitan, hindi kanya ililista. Hindi nila ililista ng mga kagawad yung mga nasasakupan nila. Then karamihan, nakaranas din kami niyan na kung sino yung mas malaking pamilya na close kay kapitan at kay kagawad, okay? So, sila ang nalilista. Akalain mo yon sa isang compound na puro pamilya ng mga ganitong apelido, lahat sila nakalista. Pero ikaw mismo na nangangailangan ng tulong at qualified talaga, at kahit ikaw senior citizen ka, hindi ka ililista. Alam mo kung bakit? Dahil nga hindi ka malakas kay kapitan at kay chairman. Kahit din sa DSWD. Minsan alam naman natin ang DSWD dumadaan sila sa mga barangay, okay? Pag nagbibigay naman ng ayuda ang mga DSWD, syempre dadaan sila sa barangay para at least malaman ng DSWD kung sino yung mga residente nila, residente ng ganitong barangay. Ganun pa rin, okay? Kahit bigayan ng DSWD, kukontrolin pa rin yan ng ibang mga dito sa barangay. So ito ang problema natin, yung palakasan system naman. Kahit sa DSWD, kahit sa ibang mga ahensya, yan ang nagiging problema. Kaya nga gusto ni Senator Rapi Tulfo matapos na to, may mapanagot. Kasi once na maging batas na yung Anti-Ayuda Act o pag-abuso sa mga ayuda na ibinibigay na dapat talaga doon sa mga taong nangangailangan, mapapanagot sila. Ito ang kailangan na maging solusyon para maputol na ito. Lalong-lalo na po, alam ko po sa mga senior citizen natin, okay, nitong nakaraang bigayan ng ayuda, nitong nakaraang pandemya, alam ko, isa sa mga talagang naapektuhan ng pandemya, lahat tayo. Pero lalong-lalo na syempre mga lolo't lola natin. Di ba? Nakarating din sa inyo na hindi kayo pwede bigyan ng SAP. First tranche o second tranche kasi may natatanggap daw kayo na pension sa SSS. Yan isa sa mga qualification ng pagbibigay ng ayuda nitong mga nakaraang taon nung pandemya. Kaya maraming mga senior citizen natin na ako mismo nakasaksi na marami akong nababasa na, Sir, hindi po kami nabigyan ng ayuda dahil daw po isa sa mga qualification ng DSWD ay kapag may natatanggap ka na pension sa SSS, hindi ka pwede bigyan. Ang tanong, magkano ba ang natatanggap na pension ng mga senior citizen natin? Yung iba 3,500, 4,000. Do you think, di ba? Hindi mo na ba bibigyan ng ayuda yung mga ganitong mga tao? Lahat naman tayo nakaranas ng pandemya, yung resulta ng pandemya. So ito ang isa sa mga dahilan kung bakit talaga seryoso si Senator Rapi Tulfo na gawing batas at panagutin yung mga taong
tila pinaglalaruan yung mga residente nila at pinaglalaruan kahit din, hindi lang din sa barangay, minsan sa mga LGU, sa local government unit, sa mga mayor, sa mga ano, pero hindi ko sinasabi kung sinong mayor to, pero maraming mga ganyang mga complaint na pagdating sa City Hall, syempre, makikipag-ugnayan pa rin ng City Hall sa barangay. So, ganun pa rin. Same system pa rin na yung barangay pa rin ang magbibigay ng listahan kung sino dapat ang mabigyan ng ayuda ng DSWD, ng City Hall. So, kailangan putulin ito. Kasi hanggang ngayon, ganyan pa rin. Ginagamit ng ibang mga tatakbo sa eleksyon, sa susunod na barangay eleksyon, yung kanilang kapangyarihan na kapag hindi mo ko binoto, alam mo na, pagdating ng listahan, hindi kita isasama. So, totoo yan. Nangyayari po yan. Kaya yung karamihan ng ating mga kababayan ay nagko-complain na po kay Senator Rapi Tulfo. Kaya maraming salamat Senator Rapi Tulfo dahil sa daming mga bill, di ba, ang talagang pinagtuunan ni Senator Rapi Tulfo, yung talagang pinakamalaking problema ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa mga barangay sectors. Okay? So, kaya kung ikaw ang tatanungin, alam ko, ramdam mo rin na isa ka sa naapektuhan ng pandemya, naapektuhan ng kahirapan, naapektuhan ng crisis, pero in the end, makikita mo na lang yung kapitbahay mo na may kotse, may third floor pa yung bahay, okay? Makikita mo may kaya, pero may kapit siya at malakas siya kay kapitan, kaya binibigyan ng ayuda. Ikaw to na totoong nangangailangan na kailangan mo ng maintenance, yung bahay mo, tumutulo pa yung tubig, nakikita yan. Nakikita po yan ng iyong mga kapitan at kagawad, pero hindi kinila isinasama sa ayuda dahil nga hindi mo sila binoto. So yun ang katotohanan talaga na hindi pwede maitanggi ng ibang mga tao yan. Yan ang nangyayari ngayon. Okay? So sana makita yan at sana mabago yan kapag naisabatas na tong Anti-Ayuda Abuse Act ni Senator Rapi Tulfo. So, suportahan na po natin yan guys ha. So, sa ating mga senior citizens, sa ating mga kababayan, i-comment nyo lang. Okay? So, magtatanong tayo. So, kailangan mag-comment kayo dito sa baba para at least mabasa rin ni Senator Rapi Tulfo o kahit sino man, open tong public tong YouTube channel natin na ikaw bilang isang Pilipino, okay? Isa ka ba sa nakakaranas ng palakasan system o kaya kahit ikaw nangangailangan ay hindi ka isinasama sa listahan sa inyong mga barangay? Okay, so well, i-comment mo na ang iyong reaksyon dito sa video.